Boss Elmer Francisco, ang may-ari ng Francisco Motors Partner. Kagabi kasi, Ay, oo nga. nagkaroon niya ng Zoom announcement. Na? Kasi inaantay po yan kung magkano ang magiging... Ay, ano ba yan? Oo nga, ito na. Magkano yung magiging presyo Na? ng electric vehicle Bakit? na pasok doon sa modernized Jeep? Ayun ba hindi isip? Ano no? Teka, gagawing electric vehicle yung mga sinasabing modernized. Tama? Hindi, pwedeng electric siya. Pwedeng gusto mo diesel, pwedeng minibus. Yung kinaka-obit, mukhang minibus, di ba? Correct, Nakita mo yung ngayon na bumabiyahe na. Yung kina Elmer, ang gusto nila, electric vehicle. Oo. Wow. Ang itsura, Pwede? traditional jeepney. Pero hindi Oo. diesel, electric. Ang tanong, magkano? Ayan, yun ang inaantay kagabi ng mga operator at super. Hayaan na natin na si Elmer ang magsabi. Magandang umaga sa iyo, Boss Elmer Francisco. Ni hao. Ni hao, Elmer. Nakikita mo ba kami, Elmer? Naka-Chinese kami, oh. Oo, kitang-kita ko kayo. Parang mooncake. Mooncake Festival, ano? Anyway, Elmer, so anong inanunsyo mo? Magkano ang magiging presyo ng electric vehicle na yan? Yan. So, bitinin natin ng konti, Alvin. So, 2:00 na kami natapos ng mga, operator. So, nagsimula kami ng 9 p.m. Ang diskusyon namin, ang presentation, umabot lang na hanggang 11:00. Pero umabot kami hanggang 2:00 sa pagkukwentuhan dahil sa napakasaya ng mga kasamahan natin. So, ang presyo na ibinigay natin, at least for the first 1,000 units, ay 985,000 lamang. Wow! 985,000 Sa all sa first 1,000 unit, ah. Oo. First 1,000 units. All in na yun. All in. Sana Okay. mapagtuloy-tuloy natin yan. Di ba? Pero ang mapapangako natin sa unang 1,000 units, 985,000. Sino Oh. magka-qualify dun sa first 1,000? Ang qualified, lahat ng mga may prangkisa. Individual o kooperatiba o korporasyon. Yan yung mga kasama natin kagabi sa virtual launch pati press reveal. So, lahat yan sila nag-sign up dun sa natin, yung bagong social media platform natin na tinatawag na Jeepney. So, jeepney.io ang website. Dun sila pwede mag-sign up para doon sa first 1,000 na units. So 985, malayo po ito. Ano po? Pag, I don't know kung nalaman nyo na po, yung presyo ng mga modernized public utility vehicles, may 3 million dun, partner. Wow. Mga made in China. Yung mga Wow. imported, yung nakikita nyong minibus ngayon, Oo. ay mahigit 2 million po yun. Pero ang pangit naman ay, sa Talaga? totoo, ay ito, prangkahan na po, ang pangit na itsura. ng modernized jeepney namin. Sorry po ka-obit, Kami pangit po doon sa hindi maganda Paranaque, eh. nakikita ko mga modernized jeep. Parang ang minibus. Parang minibus. Pero hindi ko naman masasabi na pangit. Pangit. Pangit ba? Ito, traditional ang itsura. Yung talagang gusto ko yan. Pilipino, pero electric siya. Tanong, paano mo napababa ng 985,000, Elmer? Go. Okay, unang-una, Alvin, simula nung umpisa pa lang, alam mo na yung kwento niyan, di ba? So, ang ginagawa natin, pinapababa natin yung cost of production. So, unang-una, gawa to ng mga manggagawang Pilipino. Hindi mo yan kailangan i-import galing sa ibang bansa, di ba? Tapos, kada pyesa niyan, dito sa Pilipinas natin yan gagawin. So, yung mga electric motor, battery, makikinabang yan mga manggagawang Pilipino. Tapos doon natin yan nilalagay yung facility natin sa loob ng Special Economic Zone sa Camarines Norte. Doon sa lugar ni Governor Dong Padilla. Tapos tayo naman ay nakipag-joint venture sa isang B Corp or benefit corporation na Nasdaq listed na yung Tembo ELV. Kumbaga, dito natin dinala yung mga magagaling na engineer sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas para mabuo natin ng murang-mura ang bago nating Francisco Jeepney. So, in short, niro-localize natin yung mga piyesa. Tapos na-achieve natin yung economies of scale na tinatawag natin. Ultimo yung automated fare collection system. Dito na rin 'yan. So yung ang kumpanya na ni Adera ang pangalan. So ang ginawa natin, meron tayong economies of scale kasi kung papalitan mo, Doris, Alvin, yung 1,000 jeepney, kung yun lang yung gagawin mo, 1,000 jeepney lang, mahal yun.
Pero kung gagawin mo ay 100,000 jeepney, bababa talaga yung cost of production mo. So, napakaraming Alam mo, sa tagal natin sa industriya, 76 years ng Francisco Motors na gumagawa ng jeep, alam na natin kung paano mapapababa yung presyo niyan at kung paano, ano yung magandang itsura na gustong-gusto sa panlasa ng mga Pinoy. Pero kaya Hindi- ba yan? Kayang gawin Oo, yung 1,000 unit. Ang dami nun, Elmer. 100,000 nga ang target sana para mas bumaba pa ang presyo. Pero kaya ba? Kayang gawin yan? Yes. Actually, yung capacity na ginagawa natin is makakagawa tayo kapag nag-full full operations. Oo. Sa Camarines Norte, makakagawa tayo ng 25,000 units per year. 25 Ganun ba? units per year. Yes. Tapos, Oo. Alam mo, Doris, oo. nung wala pang nung wala pang mga computers, wala pang mga automation noon, ang capacity ng Francisco Motors ay 12,000 units per year. So, that's mga 1980s, 1990s. 12,000 units per year yon. Ngayon pa kaya na meron ng mga mas magagandang makinarya na pwede natin gamitin sa mass production. Mass production kasi to. So, sa planta yan, hindi yan yung pok-pok-pok sa tabi-tabi. Ayun, mass production Kasi talaga. ini-imagine namin, Elmer, kung 365 days a year lang, parang sobrang dami ng 25,000 a year. Ibig sabihin nun, ang dami unit per day ang gagawin niya. Oo, mass production kasi yan. May assembly line yan. May assembly line. Ngayon, teka lang. So nakikita ko sa background mo yung kung ano yung kalalabasan daw. Sabi ni Alvin, ganyan daw ang kalalabasan. Ganyan. Ilang seater yan? At yan ba ay aircon? O merong hybrid niyan? O paano ba? Okay, air condition yan, tapos pasok yan sa sukat na binigay ng gobyerno sa Philippine National Standards. So ang makakasakay diyan, 11, so 22 yung nakaupo, tapos 8 ang pwedeng nakatayo sa gitna. So kasi makakatayo ka na sa loob niyan, hindi na yung nakayuko. So ilan lahat? 30? 11. 30 plus... Ha? 30 yung luwang. So, kino-consider natin yung social distancing. So, pwede pa yan ma-stretch 30 to 40 passengers. Pero syempre, ayaw naman natin ng overloading. Oo. Ayan, baka. Teka, paano yung mga pagbayad? Matic na ba pag akyat mo para may beep card? Automatic ganyan? fare collection system. Automated fare collection system, meron tayo niyan, yung machine natin. Tapos hindi ko pa na-mention, meron din yung built-in ramp sa likod, Doris, para sa mga PWD. mga Pwede. wheelchair. O dapat salamat lang. naman, Huwag niyong salamat kaligtaan naman. yung PWD, Correct. lalo At na yung mga senior. senior. Hindi, proteka muna. Ang tanong, Elmer, kakayanin na ba ng ordinaryong super o operator ang 985,000? Talk about the financing. Kasi walang pera yung super at operator. Siguro may operator na mayaman, pero kaya nagrarally yung mga manibela, piston. Dahil wala nga silang perang pambili ng mga modernized jeepney. Ayan, kaya nga natin ginagawa to. Alam mo, nagsimula yung modernization program, hindi agad tayo naglabas ng jeepney. Diba? So sabi nga, pinag-aaralan natin ng husto. Dahil ang sabi nga sa akin ng tatay ko nung araw pa, na hindi tayo nagbebenta ng jeepney. Ang binibenta natin ay kabuhayan. So kung hindi mabubuhay yung mga operators sa jeepney na binibenta natin, huwag na natin ibenta. Kaya ang ginagawa talaga natin is pinapamura talaga natin. Bukod sa pagpapamura, ginagawa nating abot kaya para sa operator, yung madali nilang mabayaran. Opo. So ginawa natin, hindi lang pinamura. Binigyan pa natin sila ng extra pagkakakitaan. So inilahad din natin yung kagabi. Kasi meron din tayong tinatawag, bukod sa pinababa natin presyo, meron din tayong Unli Rides program. Unli? So, Unli Rides. Ano ibig sabihin nun? Di ba, merong sa cellphone, merong Unli Text, may Unli Calls. Correct, May Unli Rides din. So, tuwan-tuwa yung mga kasamahan natin sa industriya. Dahil in-explain ko yun sa kanila. Pero kung i-explain ko yun sa inyo ngayon, baka abutin tayo ng 2 oras. Tama. Wala na kami oras eh. Pero yung ganyan, hindi na kailangang mag-consolidate anong mga driver at saka mga operator? Hindi kami ang magmamandato niyan. Actually, nagmamandato niya is LTFRB. Pero para sa amin, maski hindi consolidated, maski individual na franchise owners, pwedeng kumuha nitong Francisco Jeepney. Kung ako, kunyari, meron akong naipon na 985. Pwede akong bumili niyan? Kailangan may prangkisa ka. Mag-a-apply ako. Pero ako ba ay qualified na bumili ng ganyan?
Basta may prangkisa ka, walang problema. Talaga ba? Kailangan may prangkisa. Pero magkano ba ang prangkisa? Ayun lang. Yun ang laro doon. Paano ka kukuha ng prangkisa sa LTFRB? Alam mo, Doris, totoo lang, ang prangkisa dapat walang bayad. Oh. So, ano lang yan, processing fees lang, yung administrative fees. Pero wala talagang bayad ng prangkisa. Naku, Diba? So, kapag may nagpapabayad ng prangkisa, kurap yun. Naku po, Diyos ko po, Lord. Ay, sinabi mo pa, Elmer. Fixer kasi yung nagpapabayad para sa prangkisa. So, kung government official yan, kurap yun. Isumbong natin, di ba? Sige, Elmer, wala na tayong oras. Pag-invite ka na lang, sa mga interesado. Puntahan niyo po si Elmer, kung interesado po kayo sa mga individual drivers and operators. Malay niyo, kayanin niyo. Go ahead, sir. Mga kababayan, mga kasamahan sa industriya ng jeepney, sa lahat ng mga gustong maka-avail no 985,000 pesos natin na ganitong jeepney na napakaganda na pangmatagalan, built to last po yan. Kung ang gamit nyo ngayon ay Francisco jeepney pa, nagawa namin ng 40 to 50 years ago at tumatakbo pa, maganda pa. Di tulad ng mga minibus dyan na kinakalawang na. Ito po yung bago. Natatagal na naman po ng 40 to 50 years. Yeah. So sinasabi ng gobyerno na every 15 years, kailangan palitan yung sasakyan. Pero kung roadworthy yan at ganitong katibay, ganitong kaganda, tas full electric na hindi umuusok, walang usok, napakaganda. Mag-sign up po kayo doon sa natin, www.jeepney.io. Mag-sign up po kayo doon para makasama kayo sa listahan ng unang 1,000 na makakabili ng 985,000 pesos po lamang na Francisco Jeepney. Saka malalaman nyo rin po doon kung paano yung Only Rides program na sinasabi namin. Sige. Kung saan, kikita kayo na mas malaki. Elmer, pwede daw ba yan sa private sector? Bibili nila sa service, sabi ni Dr. Libroho, school service? O hindi rin, kailangan mo pa rin ng prangkisa? Pwede naman po. Pero pinaprioritize lang kasi natin yung mga kasamahan natin sa industriya na naghihirap eh. So nahihirapan sila humihingi ng tulong. So pinaprioritize natin sila. Pero sabi naman natin, kung kakayanin, alam mo, Alvin, ang order na natanggap namin, 37,500 na. Ang dami yan, no? Ang dami na. Hindi namin kaya i-deliver yun lahat ngayong taon. Correct. Sige, next year na yan. It's a 10-year plan. It's a 10-year plan. Thank you, Elmer. Maraming salamat. Elmer Francisco, may-ari po ng Francisco Motors.